Wang Yu. Hindi ka PABA Suzuko? Isang payasong prinsa. Ano ang kaapatan mo? Ang isang espada ko'y kayang humaap sa 100,000 kawat. Patayin niyo siya para sa akin. Pekisap. Dakilang Diyos ng 3 alon ng dagat. Kalokohan. Gusto mo umatras bilang anak? Hindi pwede. Hindi talaga ako sang-ayon. 10 taon na akong narito sa mundong ito. Akala makakamit ang pagiging immortal. Pero hindi inasahan mawawala ang aking kapangyarihan at tuluyang naging walang silbi. Guro, nawala na ang aking lakas ngayon. Hindi na ako karapat-dapat maging banal na anak. Hanggal ka. Ang aking sekta kailan pa naging ganitong kalokohang sinasabi ko sa'yo, ang posisyon ng banal, huwag mong hayaan na mawala ito sa'yo. Guro, maawa na kayo sa akin. Hayaan akong palusutin kahit Xiao Yu, hindi mo masisisi ang guro. Kung mawawalan ka ng kapangyarihan at alisin ang posisyon mo bilang banal na kapag narinig ng iba, hindi ba't sisiraan tayo ng Tianxianse? Walang pusong parang aso. pero walang pero. Bunso kong kapatid sa pagkadis, walang halaga kung wala na ang kapangyarihan. Sa hinaharap, kung may mang-api sa'yo, tutuluyan ko sila. Sobra na talaga itong pagiging santo. Bakit hindi nyo ako pinaniniwalaan? Kuya Zhou, mukhang tuwang-tuwa ka. Bakit hindi ikaw na lang ang pumali? Hindi maaring gawin. Paano kaya? Guru, mula nang nawalan ng kapangyarihan si kapatid, maraming balita mula sa labas. Sa tingin ko, ang muling pagpili ng tagapagmana. Ay hindi. Tama na. Huwag nang banggitin pa ang banal na anak ng Shenzong ay si Wang Yu. Susunod po, guro. Sige na ulit. Guro, ang posisyon bilang banal na anak. Ngunit may isa pa akong bagay. Pakiusap, guro, kailangan itong Ano iyon? gusto kong bawiin ang kasal. Ito, Xiao Yu, si Kishu ng Banyong Jed ay bihirang kalentado sa milyon-milyon. Talaga bang handa kang isuko ang kasalang ito? wala na akong kakayahan. Baka sila pa ang umurong sa kasal. Hindi ko pwedeng sabihin na huwag pandirihan ang batang mahirap, di ba? Sige na, kung ganyan ang desisyon mo. Sandamu na la mange mo. Ang pamamaan ng sekta ng pagpapadala ng Diyos ay ang pagpapadala ng Espiritu. Pero sa mundong ito, nagputulandas ng mga Diyos. Wala nang nakakakilala, kaya't hindi na pwedeng humiling na manaog sila at manahan. Ngayon, ang kaya lang nilang simula noong inukit ko ang 3 maskarang ito 2 taon, nawala ang espiritual na lakas at lahat ng kakayahan. Kahit huminto sa pagukit, at tuloy ang pag-agos ng espiritual na lakas. Kapatid sa kapatira, ang mga maskarang ito ay kakaiba. Parang hindi sila galing sa ating sekta ng Diyos. Ito ang mga maskara ng sa aming bayan. Ritual ng no para makipag-ugnayan sa Diyos at Ang mundong ito ay naputol na ang landas patungo sa mga Diyos. Naisip ko kung magagamit ang mga maskara ng no upang muling ikonekta ang langit at lupa. Tumawag tayo sa Diyos. Ang maskarang ay tiyo, parang mukha ng isang unggoy. Huwag kang magbiro ng ganyan. Magagalit si Dakilang Monkey. Dakilang Monpi. Marangal na pangalan ay mula sa bundok na may bulaklak at prutas. Ang hari ng magagandang unggoy. Dakilang Monkey ng langit. Si Sun Wukong. Dakilang monkey ng langit. Ang titulong ito, parang masyadong malaki naman yata. Hindi ganoon. Ang malaking pangalan sa aming lugar. Talagang kilalang-kilala siya ng lahat. Isa siyang dakilang bayani. Ang tawagin siyang hari ng ay sadyang nararapat lang. As paano naman, bakit may 3 mata? Siya na. Mga nakababatang kapatid, dumating na tayo sa White Jade Palace. Ako ang batang prinsip ng Dragon Palace, Dragon Shen. Taglay ko ngayon ang mahalagang kayamanan ng mag-propose sa dalaga ng White Jade Palace. Sana'y mapagbigyan mo. Na maging magkasundo. Malalim na karagatan, erlas na kaharian, dugo ng Coeles. Lahat ng mga ito ay tunay na bihirang kayamanan. Salama, Pino Dragon Shen, sa kabit. Si Shu ay may tagpuan na sa kasal. Pesensya na, hindi ko matatanggap. Ate. Kasalukuyang pangako. Sinabi mo ba ang anak ng Diyos ng Qian Shenzong? Wang Yu. Tama. Ayon sa pagkakaalam ko, si Wang Yu ay nawala na ang kapangyarihan at naging isang walang silbing tao. Ang ganitong tao,
Paano niya matutumbasan ang banal na anak ng Bai Yujing na napakataas? Ang inyong be. Ang aming batang Panginoon. Ikaw ang pinakadakilang talento sa mundo ng kulto. Ikaw ba, Eugene? Huwag kang padadala sa kalituhan. Ziyu. Ano ang palagay mo? Sinabi kayo na, Ako ay may kasunduan sa kasal na. Ginawang Longchen, mangyaring magpakalalaki ka. Walang galang. Ang hari ng Kaing Mahika, si Wang Yu, ay nagnanais na makipagkita. ito ba ang walang kwentang hari ng Kaing Mahika? Mukhang karaniwan lang, hindi ko talaga alam kung anong nakita ng santa sa kanya. Ako si Wang Yu ng Kaing Mahika. Agbaiti, puting pinuno. Hindi mo kailangan gumawa ng seremonya. Wang Yu, ang ating kasal ay nalalapit na. Dumating ka ba upang magmahal ayon sa kasunduan? Sa totoo lang, ang pagpunta ko ngayon. Ang totoo'y nandito ako upang. Nakababatang kamag-anak na Wang Yu, naibalik mo na ba ang iyong lakas? Siguro at sige na, ay gumawa ng maraming pagsubok. Ngunit ang resulta ay hindi kasyasya. Sauli. Hindi ka pa rin ba isang walang silbi? Walang silbi ang naglakas loob pumunta sa Bai Yujing para mag-test. Unay pala ka nangangalap kumain ng kanin ng sis. Ang kles ng tao na ganito, paano siya may kumpara kay Dragon Yang Master? Asawa kayo, aside, hindi karapat dapat magsalita dito. Wang Yu, mga walang kwenta lang ang sinasabi nila, huwag mo nang pansinin. Walang problema. White sect leader, sa totoo lang, ang pagpunta ko hindi para sa usapan ng kasal, kundi para sa kanselado ang kasal. Ano ang sinabi mo? Ang batang ito, mukhang alam niya ang kanyang lugar. Panginoong Chiu, payag ka ba sa bagay na ito? Si Emperor, Kung Ganawen. Kami rito sa Bai Yujing, wala kaming dahilan tumanggi. Hintayin na mo. Hindi ako sang-ayon, Wang Yu. Akala mo kung sino ka. Sa tingin mo pwede mong talikuran ang kasal. hindi nilalapastangan ang layunin ni pero nawala na ang lakas ko. Hindi ako karapat dapat na kapareha mo. Sana maunawaan mo. Naunawaan. Naunawaan ano? Sasabihin ko sa'yo, ikaw ang lalaki, ako si Kishu. Huwag mong sabihin na wala ang lakas. Kahit mawala ang pagiging lalaki mo, ikaw pa rin ang lalaki ko. Ang kasal na ito, ako, si Kishu, ay hindi magbibigay balik. Ako, si Kishu, ay hindi magbibigay balik. Mahal na Kia. Ano sa tingin mo ang binigay nitong bunsong disipulo sa Bai Yujing para mabaliw ito? Ang kasal na ito. Matatapos pa kaya? Tingnan muna natin. Hindi ganito ang takbo ng kwento. Mukhang hindi siya. Isang taong mahirap ka. Hindi pwede. Kailangan kong agad maglayo kay Ginoong Santa. Wala na akong pag-asa sa hinaharap. Yun na yun. Mabubuhay ako bilang karaniwang tao. Ikaw naman, kagalang-galang na banal na dalaga ng puting. Ikaw at ako ay galing sa magkaibang mundo. Desidido na ako. Sana'y huwag niyo akong sisi. Patawarin niyo ako. Kuya. Tayo ay. Umalis na. Palom. Wang Yu Chi Siyu. Simula sa araw na ito, ang kasunduan ng kasal ninyo ni Wang Yu. Ay kanselado na, Master. Tatlo kayo. Malaking araw para sa aming Dragon Palace. Bakit hindi kayo maupo muna? At uminom ng sayang alak bago umalis. Dragon Young Master, maraming trabaho ang Shensong Sect. Hindi ko na kayo guguluhin dito. Itatanong ko lang tungkol sa inyong banal na anak. Ano ka ba sa tangent mo? Kapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Kuya. Kiyuna. Aos Kalang BA. Eos lang kayo. Longchen. Hindi ba nilalagpas ang mga limita? Sobra naman. Kayo ang nag-announce ng kanselasyon sa harap ng lahat. Kayo ang unang lumapastangan sa dangal ng Bai Yujing. Ginawa ko lang ang nararapat na parusa. Ang kasalang ito. Ay usapan sa pagitan na Bai Yujing, anong kinalaman rito? Sige na, tama na. Ang Bai Yujing. Ay pumayag sa alok ng kasal kay Longgong. Pagkalipas ng kalahating buwan, si Long Chen ay kasama si Shu. Opisyal na naging mag-asawa sa landas. ano? Maraming salamat sa pagtulong, punong puting sect. Guro, hindi ako sang-ayon. Napagpasyahan ko na. Ang banal na babae na si Kishu, sinuway ang utos ng guro. Simula ngayon, 3 araw kang bawal lumabas. Guro. Huwag kang mag-alala, puting pa. Simula ngayon, ang puting Jedi Kabisea at ang palasyo ng Dragon ay isang pamilya. Kung isang pamilya na tayo, syempre ang nawalang dangal ng puting Jedi Kabisera ay ako, ang magiging manugang. Ang siyang babawi nito. Maingat. 8. Ikaw, Wang Yu. Huwag magpadalos-dalos. Hindi na tulad noon si Haring Diyos. Hanggat maaari, iwasan ang alita. Ano? Gusto mo pa bang makipaglaban? Si Zhenjia. Nandito ako, bibigyan kita ng 3 suntok. Kung mapaatras mo ako ng isang hakbang. Hindi. Kalahating hakbang.
Kung magagawa mo sa araw na ito, tapusin na natin ito. O kaya naman, subukan mo tanggapin ang tatlong galaw ko. Ano sa tingin mo? Huwag kang magpadalos-dalos. Taong karaniwan ngayon, paano mo tatanggapin ang galaw niya? Kaya ko o hindi. Hindi kayo ang magpapasya. Pamela, Palayain mo sila. 8. Ikaw. Bakisia. Sabi Kao. Hayaan mo silang umalis. Si Siyu. Talagang wala kang utang na loob. Siwe. Sigurado ka bang pa sa isang walang kwenta? Gagawa ka ng ganitong bagay? Giyong. Ako ang tunay mong fiyan. palayain mo sila. Ang tungkol sa ating, ako na ang bahala. Siege. Ayon sa gusto mo. Ano pang hinihintay nyo? Ang batang amo ay nagpakita ng habag. Pinatawad kayo ng buhay, alis na ngayon din. Ikaw. Mga nakatatandang kapatid. Tayo na. Gustong umalis. Hindi ganun kadali. Mag-ingat, Wang Yu. Pinuno. Pinuno. Ano? Nasaktan ni Wang Yu si Punong Dragon. Saktan ang pinuno kayo, paparusahan kayo. Oy, meron ba kayong konsensya? Kayo ang unang nambigla sa amin. Tumahimik ka. Darang amo, babalik tayo agad sa Wala kang dapat ipag-alala. Makinig kayong mabuti. Ang batang amo na, Kung may mangyari sa kanya, gusto kong ipadala nyo si Godzong. Lahat kayo sasama sa libing. Kakaunti lang iyon. Si Neza. Yan ang kapangyarihan ng espiritu. Naibalik ang lakas ng aking espiritu. Ang isang hampas ni Dragon. Inunan ang kakulangan ng maskara. Dahil dito, bahagyang nanumbalik ang lakas espiritu ko. Kung ganito, kapag naukit ko ang maskara, hindi ba mababawi ko na ang lakas? Huwag mong sabihin na ang lakas ni Wang Yu ay bumalik na. Giro. Malakas ang kapangyarihan ng dragon. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi sila titigil. Mula na yan. Hindi ka maaring umalis by Eugene kahit isang hakbang. Lalo na ang makipagkita kay Wang Yu. Giro. Siling, dalhin mo siya pababa. Upo, Guro. Ate, Bilisan na natin. kung hindi ka alis, magagalit na siguro. Sa maskara na iyon, merong nakakakilabot na aura. Umalis. Ang gintong anino na iyon. Zenobia talaga siya? Munting kapatid. Ikaw at ang nakababatang kapatid ay bumalik sa Pupunta ako sa Dragon Palace. Sige, panganay na kapatid. Kung magalit ang Dragon Palace, huwag mo na akong ipagtanggol. Bumalik ka agad sa sekta. huwag kang mag... Ew. Panong Beauty. Kami. Mauna na. Ang pinuno ng Dragon Palace, si Dragon Hong. Sobrang nagtatanggol sa mga tagasunod niya. Kayo. Makingat na lang kayo. Tara na. Jinu. Kailangan mong kaya Malapit na tayo sa kaharian ng dragon. Giro. Sa Tinjin kayo, ang muling pagpili ng tagapagmana. tama na ang anak ng relihiyon ng walang iba kundi si Wang. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Nakababatang kapatid, kung magrereklamo, dapat sisihin dahil hinadlangan ako. Panginoon, alis na tayo. Wang Yu. May lakas pa talaga. Sa aming Panginoon, Mamatay ka na. Tiyuan.
Huvak. Puzakal. Ang aking palasyo ng dragon. Siguradong wawasakin ko ang buong sekta ninyo, tiyuhin tato. Huwag, tiyuhin tato. Inialay ko ang aking dugo. Huvak. Mahiwagang pagtakbo sa malalayong lugar. Umali, Huvak. Perlas ng Dragon. Magandang palabas. Nagampisa na. Alikabok. Sugo ng Diyos na sekta. Aringyu. Pangulo ng palasyo, nawasak ang ugat ng lakas ng batang Panginoon. Ngunit pati ang kanyang espirit, isa na rin itong guho. Mukhang ang buong natitirang buhay niya ay maubos sa kama. Ipakalat ang utos, ipatawag ang 4 na dagat at 3 sekta. Magbabayad ang Diyos ng kamatayan. Buhay ang kapalit ng kanyang Hustisya ang kapalit ng lahat. Ayon sa sinabi niyo, si Long Chen ang unang umatake. Hindi matatahimik ang Dragon Palace ng ganito lang. Xiaoyu, nawala ang kapangyarihan mo. Paano pabagsakin si Long Chen? Giro, Dahil sa bagay na ito, Diyos na maskara. Guro. Guro, may masamang nangyari. Ang maliit na alagad ay labis na nasakta. Pinuno ng Dragon Palace tinipon, 4 na dagat at nakarating na sila sa pintuan ng sekta sa labas ng bundok. Ano? Sekta ng Diyos magbabayad ng dugo para sa buhay ng anak ko. Giro, ako ang gumawa, kaya ako ang mananagot. Pupunta ako sa pinuno ng... Hindi maaari galit ang Dragon Palace. Kung lalabas ka, kamatayan ang Pero, Kayo. Giro, Xiaoliu, Changgong, kayong dalawa, bantayan si Wang Yu. Ako at ang inyong lalabas harapin ang pinuno ng Giro, Long Hong. Bigla kayong dumalaw. Bakit kayo nandito? Ano ang kailangan niyo? Ang tao ninyong si Wang Yu ay nanakit sa anak ko. At pinatay ang aking 3 kapatid. Gayon, pananagitan KO at ong sekta, ing Dios ay... Ibigay niyo si Wang Yu. Si Wang Yu ay banal na anak ng aming sekta. Hindi niya gagawin. ang isang bagay. Maaring may hindi pagkakaunawaan dito. Pupulbusin ko ang inyong sekta ng Diyos na itinapon. Isa ring maling akala. Long Hong, ang bagay na wala ng puwang para sa pag-uusap. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Isuko SI Wang Yu, kung hindi. Ngayon ay wawasakin namin ang Qianshen set ng... Isuko si Wang Yu. Anong gagawin natin? Nagaway na sa labas kuya. Ako gumagawa, ako magpapasan. Palayain mo ako. Hindi naman imposibleng palayain ka. Ang takot ko lang ay magalit ang guro. Sasabihin ko na ako ang nakatakas gamit ang lihim na paraan. Sige na. Salamat, nakatatandang kapatid. Malit na kapatid, hintayin mo ako. Nakatatandang kapatid, anong balak mo? Siya, pwede nang umalis. Pero ikaw, hindi kaya. May ilang bagay na kailangan ko pa ang tulong ni Bunso. Si Xiao Hintu, bibigyan ng 3 segundo magdesisyon. Kung hindi mo iaabot si Wang Yu ngayon, lilipulin ko ang buong relihiyon ng Qianshenzong. Si Wang Yu ay banal na anak ng ako. Xiao Jingtu, hindi ko ipagkakanulo ang aking alagad para lang mabuhay. Hinahanap mo ang kamatayan. Guro Jingtu. Huwag kang lumapit. Pangulo ng Dragon ako, si Xiao Jingtu, ay lahat ng pagkakamali ay kasalanan ko bilang guro. Kung may magdusa ngayon, kunin niyo na ang buhay ko, Xiao Jingtu. Ang anak ko ay napinsala. Patay na ang aking bunsong kapatid. Kung patuloy ninyong pinapaboran si Wang Yu, huwag ninyong sisihin ako. Kung magiging walang awa ang aking kamay,
Tigil. Giro. Xiaoyu, bakit ka lumabas? Bumalik ka sa loob. Longong, ang anak mo ako nakasakit. Walang kinalaman ang guro. Kung gusto mo ng ganti, sa akin ka magalit. Wang Yu, Ako si Wang Yu, mananagot sa ginawa ko. Ang anak mo ako ang nakasakit. Pero hindi ko pinagtangkaan. Ang pagkamatay ni Long Chuan ay wala akong kinalaman. puro kasinungalingan. Ikaw ang pumaslang sa bonsong kapatid ko. Ang anak ko ang nakakita, kung hindi dahil sa lihim na teknik niya, na nailipat si Long Chen. Malamang pati siya ay nasawi sa iyong kamay. Palagay ko, Dragon Palace Master, hindi magagawa ni Xiao Yu ang ganitong bagay. Sigurado ako na mayroong hindi pagkakaunawaan sa sitwasyong ito. Ayos, kayo ng lahi ng Diyos ay nagkaisang magkasabwat, paang mga daga at ahas sa isang lungga. Talaga bang akala nyo madali akong lokohin? Puting bondok. Anong ginagawa mo rito? Panginoon ng palasyo ng Bagamat bumagsak na ang lahi ng Diyos, Noong 1,000 taon, nang salakayin ng demonyo ng kalawakan ang daigdig, noon ang mga ninuno ng lahi ng Diyos ang nagputol ng landas patungo sa mga Diyos upang talunin ang mga aya't hinihiling ko, alang-alang sa dating utang, na huwag masyadong magalit at huwag ubusin ang lahi. Hindi ko maintindihan kung paano mo napaluhod ang kapatid sa labas ng bulwagan. Para magmakaawa sa aming guro na tulungan ang inyong lahi ng Diyos. harapin muna natin ang kasalukuyang krisis. Ang tungkol sa ating pag-usapan na lang natin sa Sinira ni Wang Yu si Long Chen at pinatay ang aking ikatlong kapatid. Paano mo gusto akong maging patas dito? Sinasabi mong ako ang pumatay. Tanong ko sa iyo. May ebidensya ka, BA? Ika, Kung wala kang ebidensya, nangangahulugan na pinagbibintangan mo kung may papakita mo ang ebidensya. Ako, si Wang Yu, ay handang kitilin ang aking buhay bilang paghingi ng tawad. May ebidensya ako. 8. Anong ginagawa mo? Bensu, Dahil lamang sa pansariling galit, handa kang isakripisyo ang buong Qianshenzong para sa'yo. ate, Hindi ko hayaan kang magkamali ng uli. ate. Anong sinasabi mo? Hindi ko pinatay si Long Chuan. Little brother, sa ganitong punto, nagdadahilan ka pa rin? Kuya, at ikaw ba, hindi naniniwala? Little brother, hanggang sa ganito na lang tayo. Wala nang dapat pag-usapan, kapatid. Tignan mo na lang ito. Tayuhin. Xiao Yingtu, ano pa ang masasabi Montag? Xiao Yu, Hindi ikaw. Hindi ko ito ginawa. Sa kapatiran. Bunso kong kasamahan, aminin mo na. Kung hindi, ang buong Qianshenzong ay mapapahamak dahil sa'yo. Bunso kong kasamahan, paano mo nagawang gawin ang ganitong bagay? AKO. Ngayon malinaw na ang ebidensya. Gusto kong makita kung sino pang maglalakas loob na humadlang sa akin. Giro me. Wang Yu. Dumating na ang araw mo. Wang Yu. Long Chuan. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Wang Yu, kailangan ba talaga Na makita mo siguro at asawa niya. na mamatay sa harap mo bago ka matuwa? Tapusin mo na ang lahat. Mabibigyan mo kami ng paliwanag. Kapatid na mag-aral, siguro at ang asawa niya, itinerary kang parang enek. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali. Xiaoyu, huwag. Huwag kang magpakamatay. Wang Yu, bakit hindi ka pa kumikilos? O baka naman? Kailangan ko pa mismong kumilos? Wang Yu, Zumuko ka na agad, Wang Yu. Lumikha ka na matinding gulo, hindi mo ba kayang mag-suicide para humingi ng paumanhin? AKO. Hindi Molly. Matandang hangal. DBA gusto mo buhay KO. Nayon. Ibibigay ko sa iyo. Matandang hangal, matandang may kinig ka. Ako ang may gawa, mananagot ako. Nayong raw, mamamatay ako. Pero hindi ko papayagan na saktan mo ang kahit sinuman sa King Shenzong. Huwag asay Wang Yu. walang hanggan ang langit at lupa, kapangyarihan ng kalikasan, basag. Giro. lupa ng tanawin. Relihiyon ng pagpapalayas ng Diyos, harapin ang kalaban. Oo. Mga alagad, makinig sa utos. Lupigin ang relihiyon ng pagpapalayas ng Diyos, patayin.
Guro! Eos Kawang BA? Guro Mactius Paceo, agad ko po kayong tutulungan para maghilom ang sugat. Huwag nang sayangin ang lakas. Ito ang ipinasa sa bawat henerasyon ng leader ng sekta. Ang selyo ng pag-alay. Ngayon, sa Diyos, ipinapasa posisyon ng leader ng sekta sa Guro. Chenggong. Ikaw bilang nakatatandang kapatid sa hinaharap, tulungan mas madalas si Xiaoyu. Guro, huwag kang mag-alala. Pag alis mo, tiyak kong palalaganapin ko ang Yan Shenzong. Xiaoyu. Simula ngayon, ang Yan Shenzong, iniaatang ko na sa'yo. Guro. Wang Yu. Wag. Guro. Hindi mo pa ba napapansin? May kakaibang nangyayaring gayon. Napansin man o hindi, anong magagawa ko? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang makialam tungkol kay Wang Yu. Si Wang Yu ay aking kasintahan sa damdamin at katuwiran. Hindi ko ito kayang baliwalain. Ate, Sining. Dalhin siya pabalik. 3 araw mula ngayon. Ikakasal siya kay Long Alikabok. Guro. Silong Alikabok ay walang halaga. Bakit Bilisan monta. susunod po ako sa utos? Wang Yu. Hindi ka PABA Suzuko ng Mayo. Hari ng mga hangal. Ano mo ito susukatin? Ang espada ko'y kayang humadlang sa milyong kawat. Sige. 3 ulit na makapangyarihang Diyos sa dagat. Ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Maghanda sa pwesto. Tingnan ninyong mabuti ito. Hindi maganda. Ibigay mo sa akin. Saran. Palasyo ng Dragon. Vazak na. Napakalakas ng espiritual pakiusap, bumaba ang Diyos. Munti kong kapatid. Talagang binigyan mo ako ng isang malaking sorpresa. Saran. Kuting, papawin kita sa Alikabok. Kuya, tutulungan kita. Dragon Ball. Hindi akalain ni Wang Yu na mapipilitang gamitin ni Long Hong ang Dragon Ball. Mamatay ka para sa akin. Ang Dragon Ball KO. Ibabalik ko sa'yo. Natupok ng apoy ang bulaklak ng payhati, daan-daang galit at hinagpis.
Isang espada, hamuksa. Kuya. Long Chen. Magheng. Hindi na magtatagal ang estadong ito. Kailangan ng bilisan ang laban. Long Hong. May huling habal ng KBA? Huling Habalin, paraan ng pagtawag sa Diyos, nagbibigay ng kapangyarihan sa maikling panahon. Hanggang kailan mo kaya panatilihin ang estadong ito? Upang patayin ka. Sapat na. Patayin AKO? Kung papatayin mo ako. Lahat ng namatay sa labanan ngayon mula sa sekta ng Diyos ay wala ng pag-asa para sa muling pagsilang. Ano ang ibig sabihin mo? Ibuka mo ang iyong mga mata at tingnan ng maigi. Aya, gamitin mo ba ang natitirang kapangyarihan mo bilang Diyos para patayin ako, o ilikumin ang mga nalalabing kaluluwa? Tingnan natin kung paano ka pumili. Wang Yu, sa palasyo ng dragon ay mayroong immortality pil na kayang baliktarin ang buhay at kamatayan, pati ang yin at yang. Kung may tapang ka, halika kunin mo ito. Tatlong araw ang nakaraan, sa laban, ang sekta ng Diyos ay nawalan ng 121, at Zhou Minghui ay namatay sa laban. Si Tu Qiangyang ay namatay. Pangulo. Xiao Jingtong. Namatay sa labanan. Bunso na kapatid. Noong araw na iyon, ang nakontrol ang isipan ng Dragon Palace. Kaya fake ang ebidensya. Kasalanan ko lahat. Hindi ko nalaman ang totoo, naniwala sa kanya. Kung may dapat sisihin, ako na lang. Napakaraming tao ang namatay. Ang galit na to, hindi natin pwedeng kalimutan. Ngayon, si Maam at si Bunso ay hindi magising, at ang mga natitirang alagad ng Qian Shenzong. Patay o sugatan lahat. Kung ngayon hahanap ng pagganti sa dragon, para lang tayong nagtatapon ng itlog sa... Kung ganun, ano ang dapat gawin? Ang dami ng namatay. Gusto mo bang laging magtiis ang Qian Shenzong? Mazaya ka bang magti, Banso? Bago mamatay si Master, ipinasa niya sa iyo ang pamumuno ng sekta. Anong plano mo sa pagkamatay nila? Yayag ba natin? Tama ang sinasabi ni Kuya unang disipulo. Hindi na tayo dapat gumawa ng walang... Anong sinabi mo? Namatay siguro at mga kapatid natin sa sekta dahil sa iyo. Sasabihin mo itigil na, ulo. Ang marangal na tao ay maaring maghiganti, kahit umabot ng 10. Anong silbi ng pagmamadali ngayon? Pero, Tama na. Mga kuya, tigilan ang pagtatalo. Ngayon pinuno na ako ng sekta ng Diyos na Sabi ko, hindi na mag-aksaya ng buhay ng walang kahulugan. Ang dugo ng sekta ng Diyos na nagpapada, hindi dapat masaya. Nagsimula lahat sa akin. Dapat ako rin ang magtapos nito. Ako ang mag-isang lalaban sa palasyo ng dragon. Ako ang mag-isang lalaban sa palasyo ng dragon. ano? Hindi pwede. Gustuhin mang maghiganti. Hindi ko hahayaang magpakamatay ka mag-isa. Ako ang pinuno ng sentro ng Diyos. Kung kailangang magsakripisyo, ang taong iyon, dapat AKO. Izama ako, kaya ko lumaban. Hindi dapat mamatay sa sentro ng Diyos. Pangalawang guro, ikaw at senior brother magbabantay ng sekta. Hindi pwede. Ikaw lang ang pupunta. Anong kaibahan sa pagpunta sa kamatayan? Desidido na ako, na ayong raw. Walang sinuman ang makakapigil sa Zhaoli, Lu Changgong, makinig sa utos. Sa pangalan ng leader ng sekta, Inuutos na bantayan ang Qian Shenzong. Ano man ang mangyari. Bawal lumisan ng walang pahintulot. Ang lalabag ay paparusahan ayon sa batas ng... Tinatanggap ko ang utos. ulo. Susunod ako sa utos ng pinuno ng sekta. Sa panahon na wala ako, Si Lu Changgong na mahala sa sekta ng Diyos. Tinatanggap ko ang utos, Luz Hanggong. Nakakatandang kapatid, ang yinyang na isda. Ang mata ng aray na nagtatatak ng... Nakakatandang kapatid, siguraduhin pangalagaan ito. Huwag kang mag-alala. Huwag kang masyadong magpursige. Pangalawang kapatid, bunso, huwag nang magdagdag ng salit. Kahit ako'y mamatay. Di hahayaang may mangyari sa Sulpir. kung ganon, pupunta na ako. Maliit na kapatid. Maganga ka. KO, Alam nyo ba kung saan papunta si Kuya Wang Yu? KO. Hihinto niyo rin ba ako? Hindi kami narito. Para pigilan sa Pasensya. KOBA. Kapatid na Wang Yu, palakasin ang ating sekta. Kapatid na Wang Yu, palakasin ang ating sekta.
Pakisuyo kay kapatid na Wang Yu. Alakasin ang ating sekta. Ate, sigurado ka bang papakasalan mo si Longshen? Ngayon ang kanyang kapangyarihan ay nawala na. Narinig ko na hindi na rin siya maayos. Wang Hong. Ginagamit ang buong puting dead na palasyo bilang panlilinlang. Lahat tayo ay lumaki sa puting dead na palasyo. Paano natin matatanggap na makita ang puting dead na palasyo na masira ng Dragon Palace? At Isai Wang Yu, may kasunduan pa rin kayo ng kasal, hindi ba? Ngayon, sikat na sikat siya. Sa laban sa sekta ng Diyos, lubos siyang sumikat. Wang Yu. Giro. Sinasabi nila, ang Dragon Palace ay may isa. Immortal na gamot na baliktarin ang yin at yang, tama? Ate, gusto mo ba talagang? Mula noong sinaunang panahon, ang mundo ng tao at Diyos ay parang magkahiwalay na ilog at dagat. Ngayon, patay na ang daan patungo sa Diyos. Hindi pwede. Hindi pa sapat. Kailangan pa natin ng mas maraming pagkain. Halika, inom tayo. Umalika. Chen Er. Nandito sila papagtawanan ako. Hayaan mo silang umalis lahat. Umalika. Kung hindi mo kayang hapin ang ganitong pagsubok, paano ka magtatagumpay? Ako ngayon ay isang walang silbing tao. Ano pa ang kinabukasan ko? Alam MOBA? Baki po, Nanais niyong pakasalan ko, si Kishu. At Kayet. Gamitin ang pagbabanta ng pagwasak sa Bai Yujing? Angine yang Gribers Elixir. Ziki Ziyu. Ay may katawang lubos na yin. Kapag magkatabi kayo ngayong gabi at ininom mo ang elixir na ito, magagawa mong baliktarin ang yin at yang, hindi lang ibabalik ang iyong pinakamataas na kapangyarihan, kundi pati na rin lalampas pa roon. Ama. Inumin ko ang pildorang ito. Baliktarin ang yin yang. Ano mangyayari kay Shui? Siyempre, mamamatay siya at magiging pagkain para sa aking anak. Maghanda ka, siguraduhin na nasa pinakamabuting kalagayan ka bago inumin ang makalangit na pildorang ito. Darating BASI Wang Yu. Narinig ko na muling binuo niya ang Diyos na daan, at kaya na niyang tawagin at pababain ang mga Diyos. Si Wang Yu, nais iligtas ang Qianshen sekta. Ang yinyang reversal makalangit na pildora ang kailangan. Hindi siya dapat hindi dumating. Malalaman niya ang mayamang kapangyarihan ng aking dragon na angkan na inipon ng libu-libong taon. Hindi lamang pagdating ng isang Diyos sa mundo. Kahit ang tunay na Diyos ay kayang tapusin. Congratulations SA Hari NG Dragon, congratulations! Ngayong araw kasal ng aking anak Longchen, dumating dito sa Dragon Palace para magbigay regalo ay magiging matalik na kaibigan ng aming palasyo mula ngayon. Maupo kayo, maupo kayo! Narinig ko, ang Dragon Palace ay natalo ng husto sa laban sa Qianshenzong. Ngunit ngayon, nagdiriwang pa ng kasal. Mukhang maling balita iyon na, isang simpleng banal na anak ng Qianshenzong lang. Ang mag-isang umatake sa Dragon Palace, sa lahat ng sulok ng apat na dagat, hindi pa yata nagkaroon ng ganoong kalaks na tao. Puti na pinuno ng sekta, naroon ka noong panahon sa Qianshenzong. Alam mo ba ang katotohanan? Pwedeng ikwento mo sa amin tungkol sa banal na anak na iyon, si Wang Yu? Talaga bang may ganitong kakaibang talento? Dati ay nawala na ang lakas ni Wang Yu. Si Longchen, anak ng langit, hinangad kapangyarihan kaya iniwan ko siya. Ngayon, walang silbi si Longchen. Ngunit ngayon si Wang Yu ay may lakas na lampas pa sa Dragon Palace. Nasa tamang oras na, ang nobya ay papasok na sa kortina. Ako ang bulak, akong nagtulak kay ZUSA Apoy. Guro.
Sa tingin mo, darating ka si Wang Yu ngayon? Malinaw na ito ay bitag na inihanda ng Dragon Palace. Napakabata pa ni Wang Yu. Kailangan pa niyang mag-ensayo ng ilang taon. Sapat na para humanga sa buong mundo. Ineng. Ang pundasyon ng Lungpalas ay hindi madaling masusukat ng karaniwang tao. Kung hindi darating si Wang Yu, hindi ba talagang papakasalan na ni At si Long Chen? Si Wang Yu, lalaki ba siya? Makingat ka is Asi. Si YQ. Pagbigay galang ng bagong kasal sa kalangitan at lupa. Unang yuko sa kalangitan at lupa. Sabi nila magaling daw talaga si Wang Yu, pero ngayon? Hindi pa naman siya duva. Ang batang ito ay may kasunduan sa kasal kay Puting Jade City. Pero ngayon, ang kanyang mapapangasawa ay ikakasal sa iba. Ang batang ito, ni hindi nga makapagpatak ng kahit isang salita. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Tapo na. Si Wang Yu, hindi ba siya darating? Pagyuko ng mag-asawa, lasingan ang buong bulwagan, 3,000 bisita. Isang espada, nagyayalong lamig sa 14 na rehiyon. Sino ang narito? Pagpapanggap ng espiritu. Ito. Kuya, ito. Gusto kong makita kung anong kalokohan ang kaya niyang gawin. Ingyo. Ikaf P. Nakzizi? Ikaw. Ikaw, BAY. Pagpapanggap ng espiritu. Wang Yu. Ika nga pala. Ang tapang mong mag-isa sa Dragon's Palace. Sa lakas na yan, walang kasing tapang. Hindi ka dapat pumunta rito. Noong nasa Beijing ka, hindi mo binawi ang kasal, kaya ngayong araw. Ako si Wang Yu, hindi hahayaang mapunta ka sa iba. Matandang asawa ng pang-apat. Ngayong araw, nagpunta akong mag-isa. Isa, para sa aming mga pinuno ng at pangalawa, para sa kapwa kong mga tatlo ang naging kabiyak sa buhay. Ngayon, lahat ng utang at galit ay dito na magtatapos. Wang Yu, sa ikaw lamang mag-isa. Hindi naman siguro. Nais mo pang wasakin ang aking Dragon Palace. Kayong lahat na walang kabuluhan. AKO lang ang sapat. Ziga. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. May kakayahan ka ba? Mga tao, halika, buo ng formation. Lu Shanggong. Nagkakanulo ka sa Qinshenzong at pinalaya ang kalaban na demonyo. Demonyo? Ano ang demonyo? Lahat ng tao ay nagsasabing ang landas ng Diyos ay walang hanggan. Pero nasaan ang Diyos? Kung talagang may Diyos. Ako, ang Qian Shenzong, paano ako apihin ng 1,000 taon? Ang landas ng mga Diyos. Hindi may liligtas ang Qian Shenzong. Lalong hindi maliligtas ang mundo. Tanging landas ng demonyo. Ang makapagtatag ng imperyo. Kapag lumitaw ang dakilang demonyo, Sa lahat ng sulok ng mundo, mga buhay ay tiyak na magdurusa. hindi ko ito maaatim. Ayan si Shenzong. Mabulok sa kasaysayan. Lu Changgong. Ang lakas mong galawin ang tribo ng mga demonyo? Tribo ng mga demonyo. Ang binigay ko. Yun lang ang pwede mong kunin. Ang hindi ko binigay. Hindi mo kayang kunin. Tumakas. Master. Salam ko, narito na ako para iligtas ka.
Tunne na Dragon. Mukhang ubos na ang pakana ng kaharian ng dragon. Ngayon, panoorin niyo ako habang sinisira ko ang inyong malaking lambat. Saran, Nasira ang malaking lambat ng kaharian ng dragon. Si Wang Yu. Tunay na parang sa alamat, napakaharapan niya. Si Master Wang Yu talagang nanalo. Kaya, ete, hindi mo na kailangang magpakasal kay Dragon Dos. Hindi ganun kasimple yan. Bata. Kailangang aminin ni matandang ito. Kung bibigyan ka pa ng 10 taon, pati ang aming Dragon Palace, baka hindi na rin namin kayang talunin ka. Ama, Ang Dragon Hongba ay susuko. Mukhang hindi naman, pero huwag mong kalimutan, may alas ang Dragon Palace. Hindi pa nga nila inilabas iyon. gibay ng palasyo ng dragon. Ikailangan ng 10 taon. Ngayon, dapat kang managot sa iyong kasalanan ng dugo. Batang lalaki, gusto mong sumikat gamit ang palasyo ng Dragon. Hilaf ka, pa. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang tunay na kalaliman, kung ano ang tinatawag na hadlang ng langit. kuya. Tutulungan kita. Pakiusap sa salamin ng kunlun. Ito ang salamin ng kunlun. Salamin na kunlun. Tama. Ang salamin na ito ay isa sa 5 pangunahing makalangit na kasangkapan noong sinaunang panahon kapag ito'y lumitaw. Maging Diyos at demonyo ay umurong sa takot. Liwanag ng kunlun. Buksan. Lumayo kayo. Sa liwanag ng salamin ng kunlun, ang tamaan ay tiyak mawawala pati kaluluwa. Umatras. Tanikalang langit at lupa. Tanikalang langit at lupa. Ito ay makapangyarihang gamit na pinasimulan ng lakas ng Dragon Palace. Ayang galawin ito? Mamatay ka na lang agad. Wang Yu, Bada. Ito ang kabayaran sa pagmamaliit mo sa Dragon Palace. Sa susunod mong buhay, pumili ka ng mas maganda. Ama, Ziziyu. matagal nang alam ang masama mong balak. Alec. Bilisan mo, kunin ang mahiwagang huwag nang maghintay pa. Gamitin na ito sa kanya ngayon. Guro, mag-isip ka na ng paan. Iligtas mo si At. ama. Ako. Ama. Wala na bang paraan? Huwag nang magpakahinahon. Ikaw ang batang Panginoon ng Dragon Palace. Paano ka matatalo ng pag-ibig? Ako. Chen Er. Bilisan Montag. AMA. Puting Bondo. Ikaw, pagtataksilan mo ba ako? Guro, Panginoon ng Dragon Palace. Si Shui ay pinalaki ko mula pagkabata. Pinapapunta mo siya sa Dragon Palace. Sang-ayon ako. Pinapakasal mo siya sa inutil na iyon, pumayag din ako. Pero ang hindi mo dapat ginawa, kahit kailan, ay ang gawing isang bagay na maaring isakripisyo siya, na paang walang halaga. Ziga. Kung talagang pinapahalagahan mo ang buhay ng babaeng ito, papatayin ko siya ngayon mismo. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Mangat! Guro. Guro, Guro, Guro. Guro, ayok ka lang ba? Wang Yu. Dalhin mo si Shui at umalis na kayo. Bilisan niyo. Guro. Matandang hambog.
Gusto kitang patayin. Ibigay mo sa akin, Wazakyang. Ama. Chen er. County na lang ang oras ko. Bilisan Montag. Dalhin mo agad ang Yinyang River Spill. Sige. Ama. Kunin mo na, kainin mo agad. Hindi ito para sa akin. Bilisan Montag. Kainin mo na ito. Lamunin mo ang lakas ng iyong ama. Ipaghiganti mo ang aming Dragon Palace. Lamunin mo ang lakas ng iyong ama. Ipaghiganti mo ang aming Dragon Palace. Ama. Kung inumin ko ang makalangit na gamot na ito at baliktarin ang yinyang, ano ang mangyayari kay Shamon? Siyempre, mawawala siya at tuluyang maglalaho. Magiging pagkain siya para sa aking anak. AMA. Ganito, mamamatay ka, Ama. Matagal ko nang alam na malapit na ang aking oras. Bilis. Inumin mo ang elixir. Kunin mo ang lahat ng kapangyarihan ko. Bilisan Montag. Gusto mo bang mamatay ako? Nang hindi matahimik? Wang Yu. Huwag na huwag niyong hayaan siyang kainin ang Yinyang River Spill. Sige. Protektahan si Batang Panginoon. Bilis, kainin mo na. Ama. Neko, huli na. Batang Panginoon. Pakiusap, ipaghiganti ang Panginoon ng palasyo. Ipaghiganti ang Panginoon ng palasyo. Wang Yu. Gusto ka o kayon. Mamatay. Wang Yu. Ang kapangyarihan ng Yinyang Yangan ay tunay na pambihira. Ang lakas ni Long Chen ay labis sa mas mataas kaysa kay Long Hong. Aw at buwan magkasama. Kwintas ng langit at lupa. Liwanag ng Diyos ng Kunlun. Wang Yu. Gusto kong maglaho ka ng parang bula. Siyam na langit ng kagandahan. Bawal na kaalaman. Iwag, ate. Pagpapala ng langit. Sa aking kaluluwa. Manahan sa katawan mo. Ate. Pekisap. Dalisay na landas. Ng makapangyarihang banal na Diyos. Buksan. Buksan. Banal na espiritu ang duma. Ito na ang banal na espiritu. Grabe, ang galing nito. Nandito tayo sa palasyo ng dragon. Kahit tunay na Diyos. Pwedeng tapusin. Sugid.
Paano ito posible? Batang Panginoon. Hanggat may bundok, di maubos ang kahoy na panggatong. Si ama at ang ikatlong tiyo ay namatay sa mga kamay ng taong iyon. Ako at siya. Hanggang kamatayan, walang humpay na laban. Lihim ng yin-yang, gamit ang dugo ng dragon ko. Maghandog sa kunlon. Nabaliw na ba Dragon Palace? Sinubukan ba nila ang ritual ng pagsasakripisyo ng dugo? Bumalik ang sakripisyo ng dugo, resulta, magaan, malubha ang sugat. Kung mas malala, maaaring mamatay at maglaho ang land. Wang Yu. Pustaka o ange bueka o labansayo. Wang Yu. Batas. Ing Langit. MGA Senyos. Engelupa. Buksan ang bundok. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Sige kunin. Tapos na. Wasak ang Dragon Palace. Sa mundo, may ganitong halimaw. Bibigyan mo pa siya ng taon. Ito. Hindi ba siya magiging walang katunggali sa buong kalupaan? Batang Panginoon. Pangalawang tiyo. Ang 5,000 taong pundasyon ng Dragon Palace. Winazak. Wasak na lahat. Batang Panginoon. Magpatuloy sa buhay. Tiyo. Ibigay ang baliktad na yin-yang mahiwagang maaring patawarin kita. Pinatay mo lahat ng mahal ko. At gusto mo ang mahiwagang pildoras ng Dragon Palace. Kahit mamatay ako. Hindi ko kailanman ibibigay ang gusto mo. Sa dugo ng aming mga ninuno sa palasyo ng dragon. Isinusumpa kita. Magdurusa ka magpakailanman. Hinding-hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Ako Eng. Palasyo ng dragon. Ang batang tagapagmana. Simula ngayon, wala na sa mundong ito ang palasyo ng dragon. Kumusta ka? Eos Kalang BA? Munting kapatid sa pagtuturo. Pangalawang kapatid sa pagtuturo. Lu Shanggong. Sirain mo ang sentro ng formation. Ang demonyo ng langit ay nagpakita na. Noong sinaunang panahon, ang sangkatauhan at panlabas na demonyo, 4 na dagat, 8 kalup, halos mawasak tradisyon. Doon lamang na depensa ang Diablo ng Langit. Nayan BA. Inalaya ba ng kapatid ang Diablo ng Langit? Imposible. Ikalawang kapatid. Pakinggan mo ako. Kinuha rin niya ang perlas ng kaluluwa. Bilisan, balik tayo. Ikalawang nakababatang kapatid. Kapag ang demonyo ng langit ay napalaya, haharap ang karagatan at direksyon sa malaking kalamidad. Kailangan nating bumalik agad-agad sa sekta ng pagsasauli sa Diyos. Paano mapakawalan ng unang nakababatang kapatid ang demonyo ng langit? Hanapin ang unang nakababatang kapatid at Wang Yu.
Sa puntong ito, nagsasananggaling ka pa rin Ikaw na ang bahala tumingin. Ano? Simula panahong iyon si Lu Changgong ay nagsimula ng magplano. Ano naging ganito si Qian Shenzong? Ang anino ng demonyo ay naging totoo na. Makheng, ang dakilang demonyo ay lumitaw na. Ano? Lu Changgong. Ano ba talaga ang nangyayari? Malit na kapatid sa kapatiran. 8 sa kapatiran. Malit na kapatid sa ano pa ang inantayam. Lahana gabang na SAO. Wang Yu. Umalis ka. Sagrado na si Qi, maghintay sandali. Ang kapatid sa kapatiran ay bumalik sa bayan. Hindi na kailangang mag-abala pa ang mahal na santa sa akin. Ang iyong antas ng kulto. Paano nangyari ito? Si Wang Yu na ibalik ang kulto sa ilang araw. Matawag ang Diyos upang bumaba sa katawan. Bakit ako hindi maaari? Wang Yu, huwag pumasok, nalinlang ka na. Mahaw na santa. Masyado kang madaldal. Wang Yu, 8. Master. Misis ni Master. Were. Ang galing na bata, kaya mong talunin ang Dragon Palace na kapag malaki ang Yanshen sect. Pagbalik ng balita. Hindi na isinara ng master mo ang bibig niya sa tuwa. Lahat. Wala na lahat ng problem. Wala na. Salamat kay kuya, sa lihim na paraan niya tayo nailigtas. Pero hindi ba sinabi ni pangalawang kuya? Wang Yu, ngayon nawala ang Dragon Pass. Samantalahin ang sekta ng pagtawag sa Diyos, ang pag-isahin ang 4 na karagatan at 8 direksyon. Kaya bang magtawag ng Diyos ang 3 maskarang ito? Ew. Gagamitin natin ang dasal ng sekta ng Diyos, kasabay ang 3 maskara. Pwede nating anyaya. Halika, tingnan natin ito. Ako bilang guro mo. Giro. Sabi mo kinana. Nais mong pag-isahin ang 4 na Isang bihirang pagkakataon. Bilang guro mo, Hindi ko hayaan na masayang ito. Xiao Yu, handa ka bang tulungan ako ang iyong guro? AKO. Bunsong kapatid, magkaisa ang sekta ng Diyos sa 4 na sulok ng mundo. Sa high na harap, wala nang mga ngahas na apingka. Xiao Yu, lahat ginagawa namin para sa'yo. Ang meron ka galing sa sekta. ano? Ayaw mo bang mag-ambag sa sekta? Xiao Yu, hindi tumanggi ang iyong guro na alagaan ka. Paano nagawang maging ganito ka makasarili? Kapatid, ilang araw ang nakalipas. Pinatay ng Dragon Palace ang ating mga kasamahan. Kung hindi natin palakasin, paano may liligtas ang mga kasamahan? Xiao Yu, hindi mo ba iniisip na nag-aalala ka baka ako'y maghangad ng iyong lihim na teknika? Hindi. Anak. Kahit na si Master mo, nagmamakawa sa'yo. Puwed ba? KO. Kung talagang tutusona. Nakakalungkot lang. Kayo ay mga ilusyon lang. Lu Changgong. Lumabas ka sa harap ko. Munting kapatid sa paaralan. Matagal na tayong hindi nagkita. Lu Changgong. Iniligtas ko sina Master at Madam. Ikaw ba ay nasisiyahan? Ikaw ang nagpakawala sa diablong panlabas. Giro. Ang lakas ay hindi tungkol sa kung paano mo ito nakuha, kundi na sa kung paano mo ito ginagamit. Noong sinaunang panahon,
Ang diablong panlabas, pumatay na marami. Ang malalakas ay lalo pang lumalakas. Ang mahina ay nawawala. Ito ang dinagbabagong batas ng lahat ng bagay. Sanayan. Ito ang pinakamalakas na panahon ng aking Shenshenzong. Ang guro at ina ng sekta ay buhay pa. Ang mga kapatid sa sekta ay maaari ring magpatuloy ng mapayapa sa kanilang pag-aaral. Sa Hinaharap, kapag napag-isa ko na ang 4 na dagat at 8 mundo, ang ganitong klase ng araw, may tatagal ng walang hanggan. Maliit na kapatid, hindi ba maganda ang ganito? Pag-iisa ng 4 na dagat at 8 kaharian ay panloloko lang kung gagawin mo ang lahat ng tao bilang mga instrumento mo. Ang puso ng tao ay parang kailaliman. Mas gusto kayo. Magtiwala sa sarili ko. Alisin mo ang madumi mong kamay. Magpasa ka. O kaya'y kamatayan. Mounting Capitid. Para sa mundong ito. Para sa sekta ng parusa sa mga Diyos, kayang-kaya kong gawin ang lahat ng paraan. Sekta ng parusa sa mga Diyos. Karapat dapat ka bang banggitin ang sekta ng Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung ganito ka pa rin katigas ang ulo, Capitid, hindi na kita palalampasin pa. Lu Changgong? Ang guro, itinuturing tayo sariling anak. Ano mo siya magagawang lapastanganin ng ganito? Ang mag-away ang guro at alagad. Nakakalungkot. Nakakapanghinayang. Wala nang ibang paraan kundi subukan ito. Walang hanggan ng lakas. Giro. Xiao Yu. Giro aka Ito. Guro, elixir ng immortalidad mula sa dragon pat. Giro. Xiao Yu. Dali. Patayin mo ako. Patayin mo ako. Giro. Ang demonyong enerhiya ay pumasok sa ganap na akong magiging demonyo. Xiao Yu. Patayin mo ako. Mayroon pa tayong elixir para iligtas ako. Giro. Salamat sa batang kapatid ko. Sa paggawa niya ng pupet para sa akin. Ano? Sa loob ng elixir na nagbabaliktad ng yin, naglalaman ito ng buong lakas ni Long Hong. Ipainom mo ito kay guro. Lalo siyang mapupuno ng demonyong enerhiya. Ganap ng naging demonyo siguro. Giro. Lu Changgong. Giro. Xiao Yu. Masakit ang ulo ko. Giro. Huwag kang lumapit. Ako ang punong pari ng kulto ng pagpapadala ng Diyos. Hindi ako isang demonyo. Liit na Ivo, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ang iyong guro. Liit na Ivo, tulungan mo ang iyong guro. Patayin mo na ako. Hindi. Hindi kayo kaya. Wala nang pag-asa para sa akin. Gusto mo bang makita ang guro mo na maging salot sa mundo? Kinamumuhian ng lahat? Mounting Capitid. Ikaw ang pinakamahal na alaga ng guro. Sa simpleng hiling na ito, tinatanggihan mo ba ang guro mo? Ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na! Giro. Gawin mo na. Hindi. Magaling ka. Tunay na karapat-dapat.
Ikaw talaga ang aking alagad. Kapatid sa sining, karapat-dapat kang maging paboritong disipulo ni Guro. Kang ganan. Tutulong ako sa'yo. Ang banal na anak ng sekta ng Diyos, si Wang Yu. Pagpatay sa Guro. Ipinadala ng Diyos bilang banal na anak ng kulong Wang. Pagpatay sa Guro. Giro, wala na akong kakayahan ngayon. Hindi ko talaga Maging banal na anak ng kulong. Tanga! Sasabihin ko sa'yo, ang upuan ng banal, panatilihin mo itong Master, ako ang may gawa, mananagot. Pupunta sa punong Diyos ng Dragon Palace. Hindi galit ang Dragon Palace. Kung lalabas ka ngayon, tiyak na kamat. Si Wang Yu ay banal na anak ng lahi. Hindi kailanman magtataksil para lamang manatiling buhay. Punong Diyos ng Dragon. Ako si Xiaojing Tu, nagkulang sa tungkuling magturo. Kasalanan ko ito bilang guro. Ngayong araw, kung kailangang magdusa, kunin buhay ko si Xiaojing Tu bilang kapalit. Ito biye ang gusto mo. Ang gawing demonyo si Wang Yu, ang banal na anak ng Shenzong, papasok sa dilim. Pumapatay ng sariling dugo at guro, hindi matatanggap ng langit. Ayon sa batas ng sekta, dapat alisin ang lahat ng kapangyarihan niya. 10,000 palaso ang tumatagos sa puso. Wang Yu. Lahat ng ito, Pakana Lu Changgang. Gusto niya lang nawasakin ka sa harap ng lahat. Alam kayo. Pero wala akong ibang pagpipilian. Ikaf. Ziki Santa. Anong masasabi mo sa taksil na pumatay sa kanyang guro? Pagpaslang sa magulang at guro, di pinapatawad ng langit. Ang batang ito ay dapat Kung hindi, magiging sanhi siya ng kaguluhan. Dakilang demonyo laban sa isa pang demonyo. Si Luang Changgong. Siya ang nagpakawala ng demonyo sa mundo, kaya si Pangulong Xiao ay napatay sa kamay ni Wang Yu. Siya ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Ano? Anong nangyari? Paano siya? Walang dahilan. Nakababatang kapatid. Pinatay mo ang guro. Aminin mo ba ang iyong kasalanan? Wang Yu. AKO. Inaamin ko, inatay ang magulang at guro. Pinangalagaan ka ni Punong Xiao ng matagal. Paano nagawa iyon? Paano pumatay? Ayop. Walang puso kang hayo. Wang Yu. Bakit ka umamin? Ang guro natin ay namatay dahil sa paglululong sa kasama. Hindi ko kayang hayaang mawalan siya ng dangal kahit sa kamatayan. Wang Yu. Pumatay na magulang at guro. Ayon sa batas ng sekta, dapat pausahan ng 1,000 espada. Libo-libo't libo-libong espada ang tumama. Sinusunod ang utos ng guro. Juan Yuit. Ate, Ipinapadala si Juan uwit ng Dean Relihiyon. Pumatay ng magulang at guro. Ako, bahagi ng Dean Relihiyon. Dapat ipahayag sa buong mundo. Sa harap ng lahat. Isagawa ang parusa. Upang magbigay ng baba sa iba. Pumatay na magulang at guro. Ayop. Walang puso, isang tunay na hayo. Patayan siya. Munting kapatid, hindi ginusto ng kuya mong makarating sa ganito. Sino ba ang may kasalanan? Si Master na napakawalang pagkakapantay-pantay. Kung binigay niya agad sa akin ang titulo bilang sugo. Hindi sana tayo humantong sa ganito. Pero ayaw mo naman nito, hindi biye? Pero ito ang bagay na hindi ko makuha. Ate Sachiro, Huwag kang pumunta. hindi natin siya kayang iligtas ngayon. Alam kayo. Sanayan. Kailangan lang natin hanapin si Lu Changgong. Makahanap ng ebidensyang pinalaya niya ang Diablo. Sa ganoon lang natin meliligtas si ebidensya. Bulag na talaga si Pangulong Xiao. Ibinigay niya ang posisyong Pangulo sa hayop na ito. Patayan siya. Isagawa ang parusa. Simulan. Anang espada.
Parusahan siya. Sa kawalan ng paggalang sa guro. Wang Yu. Lu Shenyang. 8 Xiao. Hindi ko alam kung naririnig ako. Pero na yon. Kayo lang ang makakapagligtas kay Wang Yu. Kung mamatay siya ng ganun kadali, masyadong muwa yun para sa kanya. Insan na si Luna kasama. Huwag isa sa alang-alang ang dating pagkakayo. Para sa pumapatay ng pamilya at guro, nararapat siyang mamatay ng libo. Mounting Capital. Sa tingin mo, mas masakit ba ang libu-libong espada sa o ang itinuturo at kinokondena ng sanlibutan? Nasakta na mo. Ang siyam na langit ng Jed. Pagpalain ka ng mga tagapamahala ng langit. Pagpalain ka ng tagapamahala ng langit. Ang kapangyarihang kito, na nagipapakita enge purong damdamin, ay epsilon maaari lamang gumagamit enge dalawang beses sa isang buhay. Ikaw. 8 Xiao. Geising. 8 Xiao. Geising. Ang ibig mong sabihin, kailangan gamitin ang maskarang iyon ng Diyos. Ang ibig mong sabihin, kailangan gamitin ang maskarang iyon ng Diyos. Ate. Kailangan kong makuha ang maskarang iyon. Ate. Siguro pwede natin gawin ito. Banso. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong mawala. Sa ilalim ng aking pangangalaga, ang Shanshenzong ay patuloy na lalakas. Kaya't huminahon ka at magpaalam na lang. Sandali lang. Banala. Nagmamakawa ka ba para kay Wang Yu? Santa Ki. Bai Yujing, nangungunang puwersa sa 4 na dagat at 8 disyerto. Huwag magpahamak, ang hayop pumatay sa magulang at guro. Kailangang mamatay siya ngayon, kahit sino ang mamagitan, walang pakialam. Kuya Lu, ang huling espada na ito. Huwag biyaya kang ang gamuan nito? Ikaw. Ako at si Wang Yu. Dahil may kasunduan sa pagitan namin, nagamali siya. Kaya ang huling espada na ito, ako ang magparusa. Parang. Kailangan kong tuldukan kasama niya. Sige. See you. Patawad. Talagang sinaksak ko. Para sa Beijing. Walang magawa si At kundi itarak ang espada na ito. Patawad. Ganito lang may liligtas kita. Tutulungan kitang makuha ang maskara ng Diyos. King Yuan my daw tunay na Ginoo. Yang Jian. Tunay na pinatay. Patay na ang gurong pumaslang, si Wang Yu. Mula ngayon, iniwan ko ang relihiyon ng Diyos. Guro Lu. Ang lakas ng loob nyo para lokohin ako. Tingnan niyo.
Tagapaglinis ng dalisay na landas. Nagpapakita ng banal na kapangyarihan. Tagapaglinis ng dalisay na landas. Nagpapakita ng banal na kapangyarihan. Munting kapatid sa pagkamong. Wang Yu. Butanggang. Ipagbayad mo ang utang para sa aking gama. Ano na namang palabas ito? Pamangkin na Chiao. Si Wang Yu ang pumatay kay Pangulong Chiao. Ano ito? Uwenjia. Kitang-kita namin si Wang Yu na pumatay. Booty Nalang. 1 pulgada alay na espada sa puso. Kung hindi, patay na sana ako. Sa oras na iyon, malungkot ka na sa buong buhay mo. Anong oras na biye? May lakas ka pa ring magbiro. Makinig kayong lahat sa akin. Lahat ng nangyari ngayong araw. Siya ang may kagagawan. Siya ang dahilan. Pagkatapos ng White Jade Palace, nagbalat kayo siyang parang kapatid ko. Para vulin si Lon Chen. Tio-san. Kiren. Ang nasa likod ng Qian Shenzong, na kumokontrol sa akin, at nanira sa aming bunsong kapatid, na naging dahilan ng Qian Shenzong, ang malubhang pagkasira. Lalong-lalo na siya. Ang nagpalaya si Diablo, at nagtanim ang buto ng demonyo sa aking ama. Hayaan mo sila ni Junior Brother. Magaway ang magkime at magiro. Lahat ng ito, mga pangyayari, Si Lu Changgong ang nagpasimula nito sa likod. Siya ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Lucia nephew, lahat ba ng ito ay gawa mo? Junior sister, kahit gaano mo pa kamahal si Wang Yu, hindi pwedeng balewalain ang pagkamatay ng ating hindi BA. Pinatay niya ang guro natin. Gusto mo ba siyang ipagtanggol? Mas mahalaga ba talaga ang pag-ibig kaysa sa katarungan? Hindi yan. Ako, si Fiao Lu, hindi ko sisirain ang pangalan ng sarili kong ama para sa pag-ibig. Hindi mo ba gusto si nakababatang disipulo? Paalang sa isang relasyon? Galit SAMA pero di inisip. Tanga. Si Panginoong Xiao at si Lusu. Nag-alaga ng 2 ingrata. Napakatanga ninyo. Lu Changgong. Gusto mo ba posisyon ng banal na anak? Ibinibigay ko na sayo. Gusto mo ang posisyon ng Panginoon na sekta? Ibinibigay ko sayo. Pero ikaw, bakit sinaktan si kanyang kamahalan? Kapatid sa pananampalataya, kapag nagsasalita ka, dapat may ebidensya. Ngayon, ang pumatay sa guro ay ikaw, Wang Yu. Samantalang ako, Hindi ko alam kung ang mga salita ko ay maituturing na ebidensya. Giro Aini. Ito. Lahat ng sinabi ni Xiao Lu ay totoo. Lu Changgong. Pinatay mo ang sarili mong kapatid at pinalaya ang demonyo, nilabag mo ang utos ng iyong mga guro. Ngayon, pinasisiba ka mula sa talaan ng Shenzong. Buong mundo ay lalaban sa'yo. Totun Gazia. Si Lusu ay asawa ng Panginoong Shaozong. Kahit siya itinuro si Lu Changgong, tiyak na totoo ang nangyari. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Anino ng demonyo. Anino ng demonyo. Napakaitim ng aninong ito. Tanging ang dakilang demonyo, Siya talaga ang nagpakawala ng demonyo ng langit. akala KO mabibigyan KO. Ang mas mahabang panahon para maglaro. Giro Mises. Ibigay mo sa akin ang buwan ng salubing. Ikaw ay labis ng nasugatan. Ako na lang makakapigil sa kanya. Ibigay mo sa akin. Sayang. May kulang pa. Malapa ang tamang pagkakataon. Magangat ka.
Lupang Changong. Tapusin na natin ito. Walang mali siya. Pagakatan. Ano nangyari ito? Munting kapatid. Alam MOBA. Pinakamalaking pagkakaiba natin. Ano kami? Bunso. Sobrang bait mo kasi. Lagi kang handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Pero AKO. Gagawin ang lahat ng paraan. Para sa sarili ko lang mabuhay. Tingnan Montag. CCU. Ayos lang ako, huwag mo akong alalahanin. Pumasok sila sa sekta ng pagpapalayas ng mga Diyos. Ang kanilang layunin ay naitanim ko ng demonyo sa puso. Ngayon, sa isang pitik ko lang, agad silang mamamatay. Sumuko o kamatayan. Isa lang ang pagkakataon ninyo. Ako'y sumusuko. Ako'y sumusuko. Sumusuko rin ako. Kami ay handang maglingkod kay Dakilang Ginoo, bilang pinuno ng buong mundo. Ngayon. Natitira na lang kayo. Huwag mong asahan. CCUA. By Yujing. Laban hanggang kamatayan. Laban hanggang kamatayan para sa Qian Shenzong. Ako ang kalaban mo. Si ulitin natin. Kayo na lang. Munting kapatid. Napakahina mo. 4 na karagatan at 8 kalupaan. Hiwalay na ang landas ng mga Diyos. Tanging landas ng mga demonyo. Ang magdadala ng muling kasikatan sa sekta ng pagtanggal sa Diyos. Wang Yu. Hindi mo pa ba naiintindihan? Wala ng Diyos sa mundong ito. Pero sa puso ko may Diyos. Ang Diyos mo. Hindi ko sila may liligtas. Wang Yu. Tara na. Tumahimik ka. Ate, See you. Wang Yu. Kung mga haskang umalis ngayon, gagawin ko silang lahat ng mga puppet. Siemper. Pwede ka ring maging katulad nila. Lumuhod sa harap ko. At magpakumbaba. Inumin ang magic seed. At pakakawalan ko sila. Ano sa tingin mo? nakababatang kapatid. Huwag maniwala sa kanya. Inumin mo ang magic seed. Mawawala ang sarili mong pagkat. Wang Yu. Ikaw na lang ang healing pagay sa namin. Huwag kang padadala sa mga panlilin lang niya. Wang Yu, limited lang ang pasensya kayo. Sumuko ka sa akin. Panoorin ang kasama mo maging puppet. Lumuhod ka na. Si Ginoong Lu ang itinadhana sa 4 na dagat at 8 kaharian. Lahat ay luluhod kay Ginoong Lu. Hindi ka makakatakas. Anak, umalis ka na. Sapat na ang mga nagawa mo.
Kung kayo ay hindi ko kayang protektahan, kung mag-isa lang ako mabuhay sa mundong ito, ano pang kahulugan nito? Kapatid na si Wang Yu. Lunukin mo ito. Makakalimutan mo ang lahat ng problema. Si Master at si Madam. Buhay pa rin sila. Pwede ka pang maging masaya at walang pag-alala. Ang batang kapatid ng Qian Shenzong. Pagpapala mula sa langit ng siyam na kalangitan. Ate, kung gagamitin mo uli ang basbas ng langit, maapekuhan ka niyan. Lahat ng batas ay magkakaugnay. Waysak. Wang Yu, lalaki ka pa ba o hindi? Naghahanap ka ng kamatayan. Umalis ka sa harap ko. Ang ritual ng pagtawag Diyos ay hindi kayang pigilan si Lu Chang. Tanging ito lang ang paraan para may ligtas kayo. Ay cow. See you. Ginamit ko ang bawal na teknik. Hindi na may babalik. Hindi. Siguradong may ibang paraan pa. Ikaw talaga. Kailan mo kaya matututong hindi maging ganito kamusmos? Pero, Kung mawawala sa'yo ang kamusmusan na yan. Ako ay Psilon. CCUF. Hindi ka magiging in peligro. Hayaan mo na. Akong maglapat ng huling guhit para sa'yo. Ito ang huling hipo. Ang langit ng siyam na kaharian. Ang basbas ng mga tagapagbantay. Sa Nalon Keo. Sa katawan ko. Sa kaluluwa ko. Ibibigay ko sa'yo ang karunungan ng Diyos. Isip yun. Kailingin Mo. Tandon AKO. Isip yun. Eight sa pagiging disipulo. Nayon KO lang naman. Naong wala. Asiya. Siyang dakilang taga-langit. Bumalik at harapin ako. Maglaban tayo ng 300 round. Sinabi Keo na, walang silbi ang inyong Diyos. Wang Yu.
Anong klaseng Diyos ito? Napakakaiba ng kanyang kapangyarihan. Mula sa silangang kontinente, kaharian ng Ele, Bundok ng bulaklak at prutas, talo ng ang dakilang Diyo ng langit. Si Sun Wukong, si Lu Changgong. dumating na ang oras ng iyong At ano kung Diyos siya? Kung sapat ang aking lakas. Kahit Diyos ay yuyurakan ko. Kagalang-galang na Lu. Camille et naninandigan saillit. Kagalang-galang na Lu, huwag. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Sa totoo lang iyon ay, Ang inihanda kong pataba. ang lahat ng bagay sa mundong ito ay luluhod sa aking mga paa. Tulungan niyo ako. Mga kasama, mamamatay din tayo. Kapag nakumpleto niya ang kanyang kapangyarihan, ang ating mga anak at apo ay tiyak na magiging alipin ng lahi ng mga demonyo. Labanan natin siya, para sa ating mga susunod na henerasyon, kahit na magbuwis buhay tayo. Hindi kami mga duwag na takot sa kamatayan. Ang layunin namin ay protektahan ang buong Nana Ponche Contine Pagaza, Suzuno. Nasa sa inyo na. Saan sila kumuha ng lakas ng loob? Kalikasang tao. Minsan ay parang mga langgam na takot sa kamatayan. Pero hindi kailanman nawawala ang tapang ng gamugamo sa apoy. Sa pagkakataong ito, tuluyan kong dudurugin ang iyong masamang landas. Sage, subukan mo. Ganito lang biyayong kakayahin mo? Libingan ng libo-libong kulungan. Punta. Lucky. Sirain mo para sa akin. Keo. Hindi pa ako talo. Itong hampa ay para sa 121 na namatay mula sa kumpanyang ipinadala ng Diyos. Itong hampa ay para kay Guro. Ang huling hampas na ito. Luz Hanggang, malapit na ang kamatayan mo. Nagagawa mo pang mumiki. Hindi Keo Balik. Pakahuluganan ang lahat ng mga demonyo. Ikaw ang pumilit sa akin. Matagal ko nang kinulong ang lahat ng mga demonyo sa sarili kong katawan. Ginagamit ko ang lakas nila. Nayan. Kailangan kong pakawalan silang lahat. Mula Nayan. Ang apat na sulok ng mundo. Mapupuno ng pagkawasak. At ang lahat ng ito. Ikaw ang may kasalanan. Munting Capitid. Sa wakas, kami napalaya na. Ikaw, Lu Changgong, kung pinalaya mo kami noon pa, hindi sana hahantong sa ganito. Ano mo naisip na gamitin mo kami para sa sariling kapakanan? Kalikoan. Huwag mong pansinin ang inutil na iyan. Amoy ng Diyos, matagal nang hindi nakita. Napakasarap pa rin. Kapag kinain ito, wala nang kalaban sa atin sa apat na sulok ng mundo. Bunso kong kapatid sa pagkaalaga. Anong uri ng halimaw ito? Nangangahas maghasik ng lagim dito. Bunso kong kapatid sa pagkaalaga. Ito. Anong kapangyarihan? Ang hampa.
Magtuturo sa iyo paano maging abo. Kayo. Sabay-sabay tayo, sabay-sabay tayo, sabay-sabay tayo. Paalisin ang kasamaan, lipulin ang demonyo. Sugid. Hindi ako naniniwala na kaya niya tayong tapusin. Wala kang isang salita. Kami ay mga demonyo, anong respeto ang sinasabi mo? Bata, huwag kang lumapit. Padawan mo siya. Pakawalan mo ako. Ilalaglag kayo na siya. Sabi kayo. Padawan mo siya. Huwag mo akong alalahanin, malit na kapatid. Paghihiganti ng sekta ng Diyos at guro. Tumahimik ka. Sirain mo ang tatlong maskara mo, bilis. Kung hindi, apatayin ko na siya agad. Kapag nawasak ang tatlong maskara, tingnan natin kung paano mo ako haharapin. Hikmet. Lu Changgong. Nagtago ka ng panlaban. Sinabi kayo na, ang ibinibigay ko, yun lang ang para sa'yo. Kung hindi ko ibigay, hindi mo nararapat makuha. Munting kapatid. Saluhin mo ng maayos. Lu Changgong, hindi magiging maganda ang kamatayan mo. Lu Changgong. Ang mundo ang aking entablado. Lahat ng tao ay mga piyesa sa laro. Ako ang nasa likod ng mga hakbang. Hindi ko inaasahan na sa huli. Ano pa ang gusto mong gawin? Hindi mo pa rin ba naintindihan? Lahat ng ginawa ko ay para sa pagpapatahimik kay Shenzong. Bagamat maaring mali ang aking paraan, Pero, hindi ako magsisisi. Hero. Ang kaluluwa ng disipulong handang magsakripisyo sa Yan Shenzong. Nasa loob lahat ng bed na ito ng espiritu. Nanalo ka. lahat kami ay nagakala. Nilamon mo ang bed ng espiritu upang pataasin ang iyong kakayahan. Ako si Lu Changgong. Hindi mo ito pinapansin. Kung AKOI. Mas determinado pa. Kung AKOI. Walang pakialam sa kanilang buhay o kamatayan. Kung AKOI. Ahayan na lang. Sa huli, ang lahat ay tungkol lang sa tagumpay o pagkatalo. Nanalo ka. Umatay ka na napakaraming tao. Hindi kita pwedeng palayain. Munting kapatid. Napaka-inosente mo. Ang malalakas ay laging nananay. Ang mahihina ay nawawala. Ito na ang likas na batas ng kalikasan. Sa laban na ito, ako ang natalo. Pero, Keo, talo ay hindi ikaw. Ako mismo. Sarili Keo. Hindi kita sinisisi. Ako lang. Nagkulang sa swerte. Tapos na. Inakanabiye? May tao sa kagipitan. Saka lang, may tulong. Magsimula ang sayaw ng mga anito. Mawala ang lahat ng sakit.